Tagumpay si PBBM sa ayuda, murang bigas at pogo ban. Pero tila bigo siyang hawakan ang narrative ayon sa isang eksperto. With 3 years left, kumusta na ba ang Marcos Jr. presidency? Narito ang special agenda report ni Ivy Reyes. Matatawag na nga bang lame duck president si Bongbong Marcos? Premature ngayon no, as we speak. But it's a growing possibility. Ayon kay Professor Lester Balmatero ng UP National College of Public Administration and Governance, ang 2025 performance ni PBBM a mix of the good and bad. On the bright side, epektibo raw ang politics of the stomach ng Marcos administration. Dahil sa mundo ng politika, default strategy ang tugunan ang basic necessities gaya ng pagkain para ramdam ng publiko ang presensya ng gobyerno. Ang 20 pesos na bigas, paglago ng ayuda program ng pamahalaan at pag-ban sa mga pogo, mga isyong malapit sa interes ng mga Pinoy, natugunan naman daw ni PBBM. Pinatunayan ito ng second quarter survey ng Publicus. Base dito, 8 out of 10 Filipinos support the 20 peso per kilo rice program. Pero may isa raw malaking sablay sa administrasyon lalong-lalo na noong papalapit ang eleksyon. Malaking bagay ay narrative. No? Hindi na control ng Marcos administration yung narrative nila. Dalawang bagay, two important events yung nangyari before the election. No? Number one, ICC, arrest of the former president Duterte. That's number one. Number two, impeachment case against Sara Duterte. Sa isang normal na Pilipino, kung titignan mo siya, sabay mo siyang nangyari, parang tinitignan parang pinagkakaisahan natin or pinagkakaisahan ng Marcos administration ang Duterte. So kawawa naman ang mga Duterte. Mabigat man at documented ang madugong drug war ni former President Rodrigo Duterte, ayon kay Balmatero, bukod sa ayaw ng mga Pinoy na nadedehado sila, lalo na ng mga banyaga, matindi pa rin ang kapit ng strong family values sa mga Pilipino. Kaya't nang arestuhin si FPRRD, na mas kilala ng mga Pinoy bilang Tatay Digong, hindi raw malabong panigan ito ng mas marami. Ayon din kay Balmatero, the president is playing safe. At sa takbo umano ng politika ngayon, maybe he really should. Flashback, last minute bumaliktad sa alyansa si presidential sister Senator Amy Marcos at pumanig kay VP. Kailangan kasi ngayon very clear kung nakanino ka. Last election, yan yung reason kung bakit nanalo siya. She made it clear na umalis siya ng alyansa at naging pro-VP Sara siya. Sa dalawang magkapatid, lumalabas daw na mas lamang sa taktika ang senadora. For her own interest, yes. Panalo siya eh. Yes, he's doing a better job compared to his brother. Considering that his brother has all the machineries and money, no? Nitong Hunyo, namataang magkasama si former President Gloria Arroyo at VP Sara na para kay Balmatero, hindi lang coincidence. Dagdag pa rito, ilang beses na rin nagpasaring si Senator Amy kay House Speaker Martin Romualdez na matatanda ang dahilan kung bakit napatalsik bilang Deputy Speaker si Arroyo noong 2023. At si former Ilocos Sur Governor Chavit Singson, balik Team Duterte. Sa tingin ni Balmatero, hindi lang si Singson ang Marcos ally na babaliktad. Everybody says he is a lame duck president for the next 3 years. And you cannot completely disregard that. Especially with the results of the election, where less than a majority of the administration candidates won. That's a surprise. 5 lang sa 12 pambato ng alyansa ang nanalo nitong eleksyon. Kabilang na dito si Senator Camille Villar na kapwa ay inendorso ng Duterte-backed PDP laban. In the history of Philippine elections, 2007 pa nang huling matalo ang administration slate sa panahon ni Arroyo. Kabilang sa tatatlong pambato ni GMA, si Senator Mig Zubiri, na kamakailan lang ay tinawag na witch hunt ang impeachment ni VP. Kaya naman para kay Balmatero, ang tinaguriang cabinet reset dapat noon pa raw ginawa kung damage control ang habol ng Pangulo. Kung iisipin mo, hindi ka 100% sure kung nasaan yung loyalty ng mga Duterte appointees. So tingin ko, dapat nung panahon pa lang na humiwalay or naghiwalay ang unit team, ay nagkaroon na kaagad ng revamp. Labanan umano ng naratibo ngayon at sa huling 3 taon ng Pangulo, paano kaya ito maaalala ng mga Pilipino? Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.